Magandang umaga sa inyong lahat. Grupo po kami ng OFW Cleaner ng Tamkin Human Resources. Nais po namin manawagan sa lahat po ng ahensya ng Pilipinas at ng lahat ng nakakapanood ng video ito. Tinatawagan po namin ng pansin ang POEA, OWA, Polo Riyadh, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, GMA Network at lalo na sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na po nasusunod ang kontrata namin dito. Hindi na rin po namin hawak ang mga passport namin. 3 buwan na po kaming walang trabaho. Wala na ho kaming pambili ng mga pangangailangan namin. Patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID dito. Kung kailan po sobrang taas na ang COVID, ngayon po kami pinipilit pumasok dahil nabalitaan nila na sarado na ang ibang company ng on-call cleaner. Kahit wala pa hong utos ng hari. Kahit po ang sahod ay 25 SAR lang po. At nagbabanta po sila na kapag nag-refuse po kami sa trabaho ay ipapatapon po kami sa malayong lugar. Pilit po nilang pinapabayaran ang kontrata namin ng 8,500 SAR kapag hindi kami nag-work. Ginagamit po nila ang mga supervisor dito upang takutin kami. Ako po isang biktima na pinagtulungan po ng aking katrabaho at isa po doon na ibisor po. Ako po ay humingi sa company ng action po para ma-actionan yung nangyari sa akin. Kaso po, wala po silang action na ginagawa. Malakas po ang loob nila kasi kinakampihan po sila ng company. Isang beses lang ho ang natatanggap namin pagkain kahit nga po tubigan namin dito ay sira-sira na rin po. Wala na po kaming pera upang bumili ng tubig na mainom. Sana po matulungan niyo po kami, sir. May isa na din kaming kasamahan dito na naka-self-quarantine. Hindi po tinanggap sa ospital. 4 na araw na po ang lagnat, ubo at nananakit na po din ang lalamunan. May mga kasamahan din po kami sa isang branch po ng Tamkin na nakakulong sa isang kwarto at di pinapalapit at bawal din po kaming tumanggap ng tulong sa mga kamag-anak at mga kaibigan namin dito sa Riyadh. Kami hong 24 na nakakulong ang naglakas lang ng loob para humingi ng rescue sa inyo. Hirap na po kami dito. Araw po kami pinaparusahan. Pinapalinis po ang accommodation. Umaga, hapon, gabi. Para na kami mga fresh dito. Sinisigawan po kami kapag inuutusan kami. O tibong sa sopa nga po, bawal kami umuwi, bakit umupo para sabi nila baka masirap daw namin. Sa lapag na lang po kami nauupo. Bawal kami lumabas ng kwarto. Marami pa po kaming nilapitan pero parang wala namang nakikinig. Labos po kaming mamagawa sa inyo. Natulungan niyo kami na makauwi na ng Pinas. Takot na po kami. Tulungan niyo po kami, nagmamakawa po kami sa inyo. Sana po makauwi na po kami sa aming mga pamilya. Stress na rin po kami. Emotionally, physically, mentally. Saka isa pa po, nagtatrabaho kami dito. Kinukuha po sa amin yung ikama namin kapag Kahit po yung mga nagduduty kami. passport, wala. Paano po yan? Kapag may nangyari sa amin, ginawa ng mga customer namin, wala po kaming labang kasi wala po kami ikamang dala eh. Nag-duty po kami, wala po kaming ikama. Tapos wala rin po kaming cellphone. Kaya delikado po kahit wala pong COVID, delikado po talaga kami dito sa company pag nag-work po kami. Saka puro lugaw na lang po yung kinakain namin dito kasi puro itlog lang po yung binibigay sa amin. Sana po matulungan niyo po kami makauwi. Kasi nag-aalala na din po kami dito dahil sobrang laki na po ng kaso ng COVID dito. May chicken naman po binibigay. Minsan po kulang pa kasi po tagi-1 peraso po. Tapos yung iba po, kumukuha po ng yung hindi na po natitirhan po yung kawawa po. Sana po matulungan niyo po kami. Nananawagan po kami sa inyo. Sa Rapid Tool po na sana po madaling niyo po kami matulungan. Lalo po ngayon. Sana po makauwi na po kami. Stress na po kami dito. Hindi na po namin alam anong gagawin namin, kung ano po susunod na mangyayari sa amin dito. Kasi po pag may magkasakit po sa amin, di na po namin alam kung kaya pa kaming alagaan ng company. Kasi po, mga pangangailangan po nga namin, di kami mapagbigyan po eh.
Kaya natatakot din po kami para sa sarili namin, sa safety namin. Kaya sana po makauwi na lang po kami ng buhay po. Hindi na po kami. Paulong Duterte, tulungan niyo po kami dito. Dinadaan na lang po namin sa tawa, pero minsan po sobra, hindi na po kami nakakatulog. Kakaisip ko anong mangyayari sa amin dito. Ultimo nga po ang tubig, hirap na hirap po sila magbigay sa amin. Paano po, may magkasakit na po sa amin dito, mapapabayaan na po kami. Naranasan po namin dito 3 araw, wala pong tubig. Minsan nga po, 4 na araw, hindi po nila kami binibigyan kahit isang galon man lang po eh. Pagati-hatian namin, alam naman nilang wala kaming pera, wala kaming mapapantustos, pero kami pa bumibili ng sarili naming mga tubig. Isa pa po, kapwa po namin Pilipina dito, nananakit na po. Ito po isa kasama namin, pinagtulong-tulungan po. Pinagsusuntok, sinabunutan. Hindi Wala po. man lang pong action ang management namin Wala para po. sa dalawang nanakit sa akin. Sana po naman matulungan niyo na kami makauwi. Pangulong Duterte, Senator Bongo, Sir Rafi, sana po matulungan. makawa po kami sa inyo, Talaga. tulungan niyo po kami. Gusto na po namin umuwi sa mga pamilya namin. Gusto po namin umuwi ng buhay. Tanawan City, Batangas. Ako na kuya po ngayon, katrabaho sa Saudi Arabia. Simula po noong February, humingi na po kami ng tulong sa Polo Owa dito sa Riyadh dahil sa hindi maganda pamamalakad ng aming kumpanya. Nangako naman po ang Polo na sila ay magpapauwi sa amin kapag hindi pinasahod hanggang April 15. Dumating po yung takdang araw, wala naman po silang ginawa. Ginawa na po namin lahat para sa agarang pag-uwi namin. Nag-file na po kami ng repatriation sa kanila na nag-okay naman po ang employer namin at ang agency sa Pilipinas na sasagutin po nila ang ticket at visa. Ang pangako po nila, 3 weeks nila i-release ang visa, pero ang dumating po sa amin, after 3 weeks, resignation. Ginawa na po namin ang resignation po. Hanggang sa ngayon po, wala pa rin pong resulta. Kaya sana matulungan po ninyo kami kasi ang nangyayari po sa amin, ang Polo Owa, Aero Allied, saka po ang Team Time, yung po employer namin, nagtuturoan na lang po sila kung sino. Hindi po namin alam kung sino po sa kanila nagsasabi ng totoo. Kaya naman po kami nahingi na repatriation at agarang pag-uwi dahil nga po sa patabi po ng patabi ang case na nangyayari po dito sa Saudi Arabia. Hihintayin pa po namin na may mangyari po sa amin o may mamatay pa sa amin. Katulad po nung nangyari sa aming sa kasamahan, binawian po siya ng buhay nang dahil sa distress. Hindi na po namin alam kung ano aming gagawin. Ultimo po pagkain namin, hindi din po namin alam kung saan namin kukuhanin. Unang-una po sa lahat, ang kumpanya po namin hindi nagpapasahod. Hindi rin po nagbibigay ng food allowance. Hindi na po namin alam kung saan kami kukuha sa pang-araw-araw. Yung mga kasamahan po namin, hanggang sa ngayon po, naninimot po sila ng basura para lang makasurvive. Doon po sa mga natulong sa amin, sa pang-araw-araw, maraming salamat po. Ang una naman po sa lahat, hindi naman po namin pwedeng asahan yung tulong ng pang-araw-araw ng ating mga kababayan. Dahil hindi naman po sa pang-araw-araw meron sila. Ngayon po, humihingi po kami ng tulong sa ating mahal na Pangulo ng Pilipinas. Rapi Tulfo, Senador Bongo, Secretary Bello, humihingi po kami ng tulong sa inyo para sa agarang pag-uwi po namin. Dahil marami po sa amin ang nagkakasakit na dito. Yun lang po. Sana po mapansin ito, yung video namin ito, ng ating gobyerno, na napakarami po dito sa Saudi Arabia ang nangangailangan ng tulong. Sana po employer namin magbigay po ng tulong sa amin na i-release na po kami, bigyan na po kami ng exit visa dahil hindi na po namin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa araw-araw. Dahil napakarami na po ng case ng pandemic na ito. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat ng nanonood, lalo na sa mga kababayan nating nandyan sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Sa Philippine Embassy at saka Polo dito sa Riyadh, Philippine Ambassador Adnan Alonto, Consul General Christopher Aro,
Labor Attaché Nasir Mustafa, Kaagapay Bong Concha, Dole Secretary Silvestre Bello, at sa mahal naming mayor at ngayon Pangulo na ng ating Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay nananawagan na kami ay matulungan at makauwi na sa bansang Pilipinas. Kaming 35 katao na nandito ngayon sa Abdal Recruitment Agency. Bukod po ang mga babae na wala dito kasi magkaiba ang accommodation ng babae at saka lalaki. Lahat ng 35 katao ay finished contract at ang iba ay walang visa at ang iba naman ay merong visa. Iba sa amin ay may 2 buwan at 3 buwan na naghihintay dito sa accommodation. In behalf of Abdal Recruitment Agency, kami po mismo ang humihingi ng tulong at kumakatok sa ating ahensya na kami ay makauwi na sa Pilipinas. Mahirap ang kalagayan namin dito kasi 3 buwan na kaming walang trabaho at kami lang ang inaasahan ng aming pamilya. Palagi naman kaming nagpapalo up sa agency namin. Pero walang malinaw na kasagutan ang ibinibigay nila sa amin. Puro sila nagtutulakan. Nag-message na kami sa mga taong binigay nilang pangalan, pero ang iba sin mode at ang iba nagsasabi walang alam. Base sa aming opinyon, kung sakasakaling mag-open ang airport sa Riyadh, for sure, mahal masyado ang ticket at tiyak, hindi kukuha ang agency ng ticket dahil nga sa may kamahalan ito. At maghihintay sila sa murang ticket. Kung sakasakaling mag-open ang airport by January or next year pa mag-resume ang lahat, so, ibig sabihin ba, next year pa ba kami makakauwi? Sana matulungan niyo po kami sa repatriation na ginagawa ng ating gobyerno at sa ganoon makapiling na namin at makasama na namin ang aming pamilya sa Pilipinas. Sa lahat ng nanonood, salamat po sa inyo. Paki-share at like ng video na ito. Sa isang share nyo po, malaking tulong na po para sa amin. Maraming salamat po. Gerald. Sila po na. So, iba, meron bang may iba pa ba kayong masasabi tungkol sa ating kung bakit gusto niyo makauwi? Ang sa amin lang talaga, ang gusto lang namin talaga makauwi sa bansang Pilipinas. Yan ang sa akin. Sa iba? Lahat po kami gusto naming umuwi. Gusto na po namin umuwi lahat. Kasi wala naman kaming hinihintay na trabaho. Tapos na yung mga kontrata namin lahat. Para naman po sa akin, gusto ko na talaga makauwi dahil 3 buwan na rin ako naghihintay dito. Wala na kasing nag-aalaga sa tatay ko. Kasi kuya ko na lang nag-aalaga doon. At saka isa pa, wala na ibang inaasahan sa amin kundi ako lang. Kaya sana matulungan niyo po kami at makauwi na po sa Pilipinas. Ako naman, gusto ko talaga umuwi kasi di ko nga naabutan yung nanay ko na buhay kasi namatay yung nanay ko noong April 5. Dapat yung flight ko March 27 pa. Kaya gusto ko na din umuwi kasi depressed na ako dito. Dahil sa tagal ng nakatingga dito, walang trabaho, wala pang pera. Sana po matulungan nyo kami. Iba sa inyo kung salita? Sa amin, lahat kaming mga OFW dito na nananatili dito sa Abdal Agency ay nananawagan kami na sana bigyang pansin kami ng gobyerno na makauwi ng ligtas sa aming mga pamilya. Dahil hindi na ho biro ang aming dinadanas dito sa Saudi. Wala naman ho kaming ibang hiling na para labanan ng aming agency. Ang gusto lang ho namin is makauwi. And lang po kasi miss na ho namin ang mga pamilya namin. May bawat isa po sa amin dito na may kanya-kanya kaming dahilan. Tulad po ng isang kasama po namin dito na matay ang kanyang ina. Nung Abril pa po na hindi siya pinauwi hanggang ngayon. Lalo na po ako, ang anak ko po, nag-iisa lang po. Ang nag-aalaga po, ang tita kong may edad na rin po.
Kaya nanaisin ko na rin pong makauwi sa Pilipinas. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Meron pa ba? So, sa lahat ng nakapanood ng video namin, sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat, lalo na sa ating ahensya na gobyerno na patuloy na tumutulong lalo na sa aming mga OFW. Maraming salamat at magandang gabi. Sige. Magandang hapon po sa lahat, mga kababayan. Una sa lahat, ginawa po namin ang video na to para maiatid sa kinaukulan ang aming inanaing sa kumpanya namin. Ang kumpanya po namin ay Al Sabah Food Company, Dairy Queen, Saudi Arabia. Nasa 52 po kami katao lahat. Ang agency po namin sa Pilipinas ay Shaso International Manpower Services. Meron din po kami kasamahan na subcontract na agency dito sa Al Mawarid, at agency po nila sa Pilipinas ay Placement Pacewell Agency. Pasensya na po. Mula February hanggang March, wala pa po kaming sahod. Sa buwan po na yon ay wala pa pong COVID at lockdown. Hanggang sa kasalukuyang buwan, hindi pa po namin natatanggap ang aming sahod. So, from February hanggang ngayon po, wala pa po kami sahod, 5 buwan na po. Magli 5 buwan sa kasalukuyang buwan. Mula April hanggang sa ngayon, wala pa po kaming trabaho, wala rin pong update ang aming kumpanya kung magbubukas pa po kami. Marami po sa amin ang finished contract at nag-stop work na may higit 2 buwan na pong nakatenga dito. At gusto na rin pong makauwi. Hinihiling po namin kung maaari po sana makuha po namin ang mga unpaid salary, final settlement, or benefits. Exit visa na rin po, plane ticket, para makauwi na lang po kami sa Pilipinas, sa aming mga pamilya. Nag-apply din po kami sa Dole Akap Cash Assistance, pero hanggang sa ngayon po, 6 na tao lang po nabibigyan sa amin. Sana po mabigyan din po kaming lahat, kasi lahat naman po kami ay naapektuhan ng COVID. Nagbibigay naman yung company namin ng food allowance mula February hanggang March lang po. Mula April hanggang sa kasalukuyan, umaasa na lang po kami sa food assistance na nanggagaling sa iba't ibang grupo dito sa kaharian. Tulad ng CFC, DCPLU, and LH Family. Maraming salamat po sa inyo. Nagpasa na po kami ng complaint sa Polo Riyadh noong March 17, 2020. Pero hanggang sa ngayon, ay wala pa rin update sa reklamo namin. Lahat din po kami dito, expert na rin po ang health insurance namin. Wala ding aksyon hanggang ngayon ang kampanya. Sa kasalukuyan, may nagka-COVID na rin po dito sa kasamahan namin. At namatay na rin po. Kaya nakakatakot na rin po yung sitwasyon po namin dito. Kami po, 10 ng aming mga kasamahan, nananawagan po kami sa ating mahal na Presidente. Presidente Rodrigo Duterte, Polo Riyadh Labor, Mr. Labat Nasser Mustafa, kay Dole Secretary Silvestre Vero, at kay Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Mr. Adnan Alonto. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. And God bless po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana matulungan. Ako po'y nananawagan sa akin mga kababayan dito sa Qatar, sa ating Presidente Duterte at kay Rafi Tulfo. Sana po matulungan niyo ako na makauwi na. Hirap na po ako sa ganitong kalagayan ko dito sa Qatar. Halos 1 buwan na po akong ganito. Hirap po akong lumakad. So, 2 beses na po nung nangyari sa akin, nung February ang una,
na-admit po ako sa ganito ng case. Pero nung pong gumaling ako, nakapagtrabaho po ako. Dito pong May 17, nagkaganito na naman po ako. Hanggang ngayon po, hindi po siya mailakad ng ayos. Dumating po ang punto sa akin na talaga pong hila ko yung paa ko. Hindi ko talaga siya mailakad. Pero kinakailangan ko kumuha ng pagkain ko. Ilang beses na po akong nag-message sa aking agency na kunin nila ako dito. Kasi nahihirapan na ako. Nagtawag na rin po ako sa Polo Embassy dito sa Qatar. Pero hanggang ngayon po nandito pa rin ako. Hirap na po ako. Gusto ko na po umuwi sa pamilya ko. Hindi naman po ako nagpunta dito ng ganitong kalagayan ko. Ang gusto ng amo ko, papawiin lang nila ako kung babayaran ko lahat ng nagastos nila. Babayaran ng pamilya ko lahat ng nagastos nila. Hindi naman po ako nagpunta dito ng ganito kalagayan ko. Sana po matulungan niyo ako nung makauwi. Hirap na po ako dito. Hirap na po ako sa pagkain kasi minsan po tinataguan nila ako ng pagkain. Iniiwanan po nila ako dito ng 4 na araw. Ako lang ng tao. Halos nagtsatsaga lang ako sa kape at itlog. Wala po akong pagkain. Pati po sahod ko ng May 1 hanggang May 16, hindi pa po nila ibibigay. Wala na po akong pambili ng gamot. Ako rin po ang nabili ng gamot ko. Kaya sana po, matulungan niyo akong makauwi na ng Pilipinas. Parang bawa niyo na. Tulungan niyo po akong makauwi. Hirap na po ako dito. Natatakot din po ako sa gagawin ng amo ko kasi nung tumawag siya sa akin kanina, galit na galit siya. Bakit daw hindi ko gawin ang trabaho ko? Paano ko magagawa trabaho ko sa sitwasyon kong ito? Sabi niya kung hindi ko gawin ang trabaho ko, makakauwi naman ako. Bayaran ng lahat ng pamilya ko, lahat ng nagastos nila sa akin. Kaya sana po, Sir Rapidul po, matulungan niyo po, makauwi na. Hirap na din po ako dito. Sana po mga kababayan ko, na-share niyo at naipadating niyo kay Rapidul po, kalagayan mo dito sa Qatar. Maraming salamat po. Tulungan niyo po akong makalis dito. Kay Mr. Chi Umanda, bago ka po mag-post, tingnan niyo po muna nangyayari sa amin. At kay Mr. Nasser Mustafa, hindi po totoo na binigyan po kami ng bagong accommodation ng Samasco. In fact, di po kami sinundo. Sa gitna ng init, di po kami sinundo. Mula dun sa accommodation namin ng boss namin papunta dito sa accommodation ng Samasco. Wala po silang binigay sa amin na $200. Wala po kami nakuha kasi marami po silang hinihingi. Tapos yung pong sa food assistant na makukuha sa Polo, hindi rin po kami nakakuha. Kaya yung sinasabi mo, Mr. Mustafa, na bibigyan lang kami ng new accommodation, tignan niyo po yung kalagayan namin dito. 3 kami natutulog dito, 2 dun sa kabila. 2 dun sa kabila. 2 bawat isang ano. Tapos dun po sa sulok, ipakita mo yung sulok na yun, yung kay MJ. Ayun po. Sana po, Mr. Things one-sided. Tsaka tigilan mo yung pag-i-English mo, nakakaintindi rin po kami ng Tagalog. Nakakaintindi rin po. Pakinggan nyo po yung mga kapwa Pilipino.
kailangan po, meron pong Pilipino dito na nagtatrabaho sa Samasco. Pakinggan at kalahati na po, wala po kami napapadala sa pamilya namin. Pagkain namin sa resort, kung ano-ano lang po yung binibigay nila sa amin. Minsan hindi po kami din binibigyan. Yung pagpupulot po namin ng pagkain sa basurahan, totoo po yun. Namamalimos na nga rin po kami sa mga kapwa Pilipino namin. Sana po maintindihan yung ilagay namin dito. Marami kami dito, hindi lang po kami isa, yung dalawa. 20 po kami dito, 20. Sana po pakinggan nyo kami. Binti, galing sila ng Costa Resort. Sabihin mo na sila lang kami ng pangalan. Kaya kailangan may nag-post nito kasi nakita namin yung balita. Nakakaano ng damdamin eh. Kasi yung binalita, mali naman. Yung nangyari sa amin, yung ang totoo. Kaya sana po, pakinggan nyo rin kami. Tao din kami. Hindi kami hayop. Kahit total lockdown po, pinapagtrabaho po kami. Kahit may pulis, tumatakbo kami, hindi lang kami mahuli. Kasi lumalabag kami sa curfew kasi sabi ng boss namin okay lang. Siya daw bahala pag nahuli kami. Pero nung una, hindi po niya kami tutubusin. Ganun po ba yung, tama po ba yung ginagawa nila? Hindi na po tama yung ginagawa nila sa amin. Kaya kay President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, sana ma-actionan mo, marinig mo kami, sana pakinggan mo kami. Sana yung mga nagtrabaho sa gobyerno, huwag kayong maging one-sided. Pinakikinggan nyo rin po sana yung mga kapwa Pilipino nyo. Kay Sir Rapi Tulfo, di man ako nanonood ng Idol Rapi, tulungan nyo kami. Hindi yung puro ganyan na lang ginagawa nila sa kapwa Pilipino. Sana po matulungan nyo kami dito. Kahit anong tulong po tatanggapin namin, kung pwede kung papauwiin nyo po kami, mas maganda. Kasi halos po lahat dito sa amin, gusto na po umuwi. Kasi talaga wala po talagang pinapasahod. Tatanungin po namin, inshallah, bukura, inshallah, another bukura. Ganun din po yung sinasabi ng Samasco. Meron na kayo sahod, pero pag mag-check kami, zero balance. Pinagloloko na lang po kami dito. Sana po tulungan nyo kami. Tsaka, pilit po nila kaming pinapirma dito, tinatakot po nila kami pag hindi kami pumirma. Papalayasin daw po kami dito sa agency namin kapag hindi po kami pumirma. Ito po katibayan ang aming balance. Ayan. Siguro si Mustafa nabayaran na Tatlong buwan na daw po kami nasasahuran. Ito, kakacheck lang po namin ng balanse. Walang-wala laman ang ATM namin. Yan po yung ATM na pinasasabi nilang may sahod kami. Ito po. Mga kababayan, pa-share po ng video namin para kumalat po, makarating po sa gobyerno ng Pilipinas. Po nakunin yung cellphone namin dito, baka mapanood po ng Samasco Company na bawal po kasi dito sa loob ng cellphone. Kaya kababayan, pa-share na po ng video namin para kumalat po. Pag naabot na yung Samasco, baka bawain natin sa cellphone ng mga tao dito. Na yan, siguro nabayaran ng Samasco yan, kaya ganyan siya. Ang mga taong kawawa, yun pang inaapi niya. Hindi tama po yun. Yung taong inaapi, yun pong dapat tinutulungan niya, hindi yung mayaman yun ang tinutulungan niya. Ano siyang klaseng nagtatrabaho sa gobyerno? Nilalagay siya ni Pangulong Duterte dyan, pinapatrabaho para matulungan yung naghihirap. Ngayon yung naghihirap, hindi tinutulungan. Yung tuloy yung mayaman yun ang tinutulungan niya. Maraming salamat. Mga kabayan, kayo na po humisga. Ito po ba tinatawag na new commendation? Tingnan nyo po kung gaano kami karami dito, kung gaano kasikip, kung gaano ho kasikan. Tingnan nyo po ilan ho kami dito, mahigit po kami 20 sa isang maliit na kwarto namin dito. Tapos ho, iyan po ibabalita nyo, fake news pa. Kayo na po bahala. Sige po, salamat po. God to be glory. Pa-share na lang po ng video namin mga kababayan para makarating. Mga cellphone namin pag nakita ito ng management. Baka po kunin yung mga phone namin. Kaya kayo na bahala. Pagdasal nyo na lang po kami. Pinas, nananawagan po kami na matulungan na makauwi. Kasi ganito po ang ginagawa sa amin ngayon. Binabaliktad po kami ng kapwa Pilipino po namin dito sa embassy.
Sabi po, ililipat daw po kami. Kanina po may tumawag po sa amin taga Polo na kinonfirm daw po nila na ililipat daw po kami ng bagong accommodation ngayong araw po. Pero wala po kami, hindi po kami nilipat. Buti na lang po may magandang loob na mga kababayan namin nagbigay po ng pagkain. Maraming salamat. Wala po kami nakuhang akap na $200. Wala din po kaming nakuhang food assistant galing sa Polo. Kahit i-check niyo po yung mga pangalan namin sa Polo kung nabigyan kami. Wala po. Barbang kitang kahit itang papabayad ito. Senador Manny Pacquiao, nananawagan kami sa iyo. Sana matulungan mo kami. Senator Bongo, sa lahat po na kinukulan ng Pilipinas, sana matulungan niyo po kami. Tapos meron po kami nakakausap. Nagpapakatawag 14,000. 14,000 real daw po. Pag gustong may uuwi daw po sa amin, 14,000 real daw po ang babayaran namin. Po release paper, 14,000. Pero po yung ticket sa exit visa. Opo, yung exit visa. Kasi hindi po kami binigyan ng release ng boss namin. Kayo na po ba? Sabar. Papatayin ko na po kasi nandito po ibang lahi. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, kay Rapi Tulfo. Sir, sana po matulungan niyo po kami dito sa Eastern Province at po ba Saudi Arabia na makauwi po ng Pilipinas. Kasi po, 4-5 buwan na po kami nag-aantay. Dito po is wala na po kaming trabaho pare-parehas. Exit na po kami lahat. At yung company po namin is para kung walang ginagawang action, nagpapalo po kami sa kanila, wala po silang may sagot sa amin na maayos. So kami po is para po nanghihinaan po kami ng loob, hindi na po namin alam sa po kami kukuha ng pang-araw-araw. Kasi nga po, wala na po kami trabaho. Marami na po kaming nilapitan na ahensya po dito sa Saudi Arabia, tulad po ng Polo, doon po sa OWA, tapos dito po sa imahan natin sa Saudi Arabia. Hanggang ngayon po is wala pa po silang reply sa amin. Hindi namin alam. Hindi naman po sila ng contact number, pero wala pong nagre-response sa kanila. Then, ito na po siguro yung isa sa mga best way para mapansin po yung yung consent po namin na sana po makabigay kami ng Pilipinas, matulungan po kami dito. Kasi po, mahirap na po talaga yung sitwasyon namin dito sa Saudi Arabia. Yung company po namin, although nagbibigay naman po sila ng food assistance, pero hindi po siya sapat. Tapos gusto po namin sana mag-apply sa repatriation. Ang problema naman po is hindi po namin hawak yung mga passport po namin. Yung passport po namin is parang inuhol po nung HR department namin. Ayaw pong ibigay kahit anong request po namin, ayaw niya pong i-release. Hindi po namin alam bakit. Sana po matulungan niyo po kami, Mr. Rodrigo Duterte, Idol Rapi. Alam ko po marami kayong natutulungan. Sana lahat ng mga Pinoy matulungan niyo. Gusto na po namin makauwi para makapiling na po mga pamilya namin. Nagmamakawa po kami. Magandang araw po sa inyo sa Pilipinas. Kami po ay humingi talaga ng tulong na makauwi tulad ng iba naming kababayan dito na nakakauwi na. Sobrang hirap na po na pinagdadaanan namin dito. Tulad ko, 5 months na po ako. May mga 4 months na nakatambay. As in, wala na rin po kami rito. Paano pa yung iba, kagaya ko, may pamilya sa Pilipinas na umaasa na wala nang maibigay. Kasi yung nakuha kong benefits, yung February pa po. So, February, March, April, May, June. 3 months na po ako napapadala. Naibigay ko na rin po lahat.
So, ang kinakatakot ko po kasi kung magtatagal pa kami dito, wala na po akong pang bigay sa pamilya ko. Kaya humingi po kami ng tulong sa mga nasa gobyerno sa ating dyan sa Pilipinas na matulungan kami makauwi. Yun lang naman pong humingi namin na makauwi ng pigtas sa Pilipinas. Kasi yung company talaga namin parang pinapabayaan lang po kami. Bawat tanong, bawat follow-up namin, wala silang sagot na matino. Ang lagi lang nilang sinasabi, mag-antay kung kailan babalik ang normal flight ng Saudi. Yun lang po. Sa mga mabubuting puso po dyan sa gobyerno, mahal na Pangulo, Senador Bongo, Idol Rapi Tulfo, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Maraming salamat po. Ang panig po namin sa Arabian Food Supplies, ito po yung namaya na po kami talaga. Kaya dito po kami pinangawakan lang namin na makauwi kami ng Pilipinas sa tulong ng repatriation. Yun na lang po. Sana po matulungan niyo po kaming lahat, Pilipino. God bless po. Hindi lang po kami ang mga stafford dito. Meron pa po sa ibang lugar dito sa Eastern Region. Pumapalo po kami ng mga 30 kung pagsasama-samahin sa Riyadh, sa Jeddah, at dito sa Eastern Region. So marami po kami nakatenggang mga wala ng trabaho. 5 months, 4 months, 3 months. Umaasa na lang po kami sa repatriation ng ating gobyerno na mapasama, makauwi. Yun lang po ang hiling namin. Ayun. So, muli po sa ating mahal na Pangulo at sa bumubuo ng buong programa ng Rapid Tulfo in Action, especially po sa kay Sir Rapid Tulfo. Sana po matugunan po ninyo ang aming mga inanaing. Mahirap po talaga ang sitwasyon namin sa ngayon. Dahil ayaw na rin po namin dumating sa point na wala na po kami makain dito. Wala na rin po kami pang-gastos dahil nauubusan na rin po kami. Napakatagal na po ng 4 o 5 buwan na pag-iintay namin dito. So sana po matugunan ninyo at matulungan ninyo po kami. God bless po sa inyo. Thank you po. Dagdag lang po, hindi po namin alam kung bakit ayaw nila kaming payagan na mag-apply for repatriation kasi nababalitaan naman po namin na halos linggo-linggo may mga nakakauwi naman pong kapwa naming OFW. So, ganun po, inihiling po sana namin na ma-release sa amin yung passport sa exit visa namin para lang po makapag-apply ng repatriation kasi sa repatriation po kasi ang unang requirements po nila ay yung aming passport at exit visa. So, sana po mapansin po ninyo yung panawagan po namin at matulungan niyo po kami mapauwi ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat po. Sana po mapansin niyo po aming panawagan. God bless po. Hello po, sir. Magandang araw po. Sir, hingi po sana ako ng tulong, sir, na kung pwede, sir, makaalis na ako dito. Kasi, sir, kahit nagkasakit ako, gusto pa rin ng amo ko, magtrabaho ako. Kinausap ko siya na di ko kaya sa katawan ko. Kasi nga may naramdaman ako. Sabi niya wala siyang pakialam. Kaya kinausap ko siya kahapon. Sabi niya wala siyang pakialam. Kasi trabaho ko raw. At saka sir, yung anak niya, andito, nagpositive yung dalawa. Andito sa bahay, nilagay doon sa labas. Tsaka sir, sa akin, pinapalinis ang kwarto. Pinapalabas sa akin yung mga gamit. Yung mga damit niya. Pati yung banyo, pinapalinis sa akin. Papatayin ata ako nila sir eh. Nagpadoktor ako sir nung isang araw. Yun nga ang problema ko kasi yung urine ko raw may bakterya.
Kaya pinaswab test. Naudlot naman. 2 beses kami nagpunta. Kasi ito lang ang problema ko, sir. Ang sakit na ng likod ko. Kinakapos ako sa paghinga. Kaya, sir, please, sir. Tulungan mo ako, sir. Kung pwede. Salamat po. Tsaka paki-share na lang po, guys. Salamat. Magandang araw po. Nandito po kami ngayon sa Saudi Arabia. Hingi po kami ng tulong kay President Rodrigo Roa Duterte, kay Sir Rafi Tulfo, na para po makauwi po kami ng Pilipinas. Pangit na po yung sitwasyon namin dito. Wala na pong pakialam sa amin yung employer namin. 3 months na po kami hindi nagtatrabaho. Wala po kami pambiling pagkain. Sahod namin ayaw ibigay. Iniipit po ng employer namin saka po ng manager. Noong November 22, 2019 pa kami tapos na po yung kontrata namin. Pero hanggang ngayon hindi pa po kami nakakauwi ng Pilipinas. Puro pangako lang po yung sinasabi sa amin ng employer na pauwiin kami. Pero hindi po nila ginagawa. Yung ikama namin, saka po yung passport, kinuha po ng employer namin. Pinakakuha kami na pauwi na kami ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nakakauwi. Puro panloloko lang po yung sinasabi sa amin. Saka po pag pumupunta po kami sa opisina, hindi po kami naharap ng manager namin. Hindi po sa amin naging pag-usap. Tatanong lang po namin kung pauwi na kami o hindi pa. Hindi po kami nilalabas, hindi po kami pinapapasok sa opisina. Hindi po kami kinakausap. Bumabayad lang po kami ng 100 sa manager namin para po may pambili po kami ng pagkain pero hindi po kami binigyan. Sabi po, wala raw pong pera. Lagi po sinasabi, walang pera. Wala na po kami makain dito. Kung minsan po, nangingi na lang po kami sa kakilala ng Pilipino pag may nakita kami dito. Binibigyan naman po kami. Yung po yung binibigyan namin pagkain dito. Naka-record niya. Isa pa pong inaalala ko, yung sakit po ako dito na karoon po ako ng sakit dito ng gallbladder. Nagpa-check up po ako ng 1 beses po sa hospital dito. Ito po yung resulta. Ito po yung resulta. Ayan po yung resulta. Nagkaroon po ako ng gallbladder. Sakit. Yung bato sa abdo po. Kinakabahan na po ako sa sitwasyon ko po dito, sa kalusugan ko po dito. Madalas po sumasakit yung tiyan ko. Tapos po, nung nagpunta po ako sa opisina, pinorward ko po itong medical certificate ko po na galing po sa ospital. Sabi ko po, na gusto ko na po umuwi, ipapaalam po ako. Pero, ang sabi po sa akin ng manager, naghintay lang daw po ako, pauwi na ako. Pero hanggang ngayon po, hindi po ako pinauwi. Ito po yung laki po ng gallbladder ko. 1.4 cm po yung laki po ng bato. Kaya natatakot na po ako, kaya gusto ko na po umuwi ng Pilipinas. Nag-aalala na po sa akin yung pamilya ko dun sa Pilipinas. Nag-aalala na po sa sitwasyon ko. Nag-aalala po sila sa akin. Kaya sana po matulungan niyo po kami makauwi ng Pilipinas. Dito po sa Embahada po ng Saudi Arabia, sa Philippine Embassy po dito sa Saudi Arabia. Sana po matulungan niyo po kami makauwi kagad. Sana po ma-rescue na po kami kagad. Hindi na po maganda yung sitwasyon namin dito. Sir Rafi Tulfo, sana po matulungan niyo po kami na makauwi kagad ng Pilipinas. Kawawang-kawawa na po kami dito. Hindi na po namin alam yung gagawin namin dito. Wala na po kami makain dito. Ang address po namin dito sa Jisan Base
Almatan po. Address po namin dito sa Saudi. Jisandes, Almatan. Dito po sa Saudi. Ito po yung number ko. 057-161-520. Yan po yung contact number ko po dito sa Saudi. Mga kasama, pwede ba kayo dagdag para manawagan tayo sa Pilipinas? Ha? Parang mali yung number mo po. Ha? Sir Rapi Tulfo, sana po matulungan niyo po kayo makabalik ng Pilipinas. Mahal na Presidente, sana po matulungan niyo po kayo makabalik ng Pilipinas. Gusto na po talaga namin umuwi. Hindi na po maganda yung sitwasyon namin dito. Sana makakapanood po ng video namin na to, pakishare lang po para po malaman po sa gobyerno natin sa Pilipinas dyan. Sa embahada po dito sa Saudi Arabia, dito po sa Riyadh, embassy ng Pilipinas, sana po matulungan niyo po kami, ma-rescue niyo po kami kagad. Sa OWA po, nananawagan po kami na matulungan at makauwi po kami kagad ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga kapanood po ng video, pakishare po ulit para po malaman ang gobyerno po dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Teka. Yan po mga kababayan, ay mga dating kasamahan at tila nakalimutan na po ng company kasi pinagpapasapasahan po sila. Ay ngayon po, ayan, ilang buwan na po silang walang papakasakali ng mga tapon-tapon sa mga gulayan. Kung may makukuha, pantawid ng pagkain. Actually, araw-araw po nilang ginagawa yan, nakakaawa. Doon, baka may mga bagong tapon doon. Doon na lang kayo nainitan na yan eh. Nasaktan kayo ng tiyan dyan. Ayan, itong mga ito yung matagal na sa serbisyo. Sana po yung matulungan natin ng konti. Nabigyan po sila ng polod nung nakaraan, mga April pa. Simula po nung wala na ho silang Yan, ngayon nagbabakasakali ho sila na nakahingi. Dito, gulayan po yan. Mamaya itatanungin natin sila kung gusto nilang mamaya pa yung Lan, baka may gusto kayo sabihin para Alan, may gusto kayo sabihin para may upload natin at sakaling mabigyan tayo ng tulong para sa kalagayan nyo. Kasi po, simula po nung nag-lockdown noong March 16, hindi po naibigay yung kalahati na sahod namin. Tapos yung buwan po ng April, nabigyan po kami ng ayuda ng polo. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nabigyan. Sabi po kasi dati, kahit next week, pwede daw po ulit humingi ng tulong. Hanggang ngayon, hindi na po naman nagbigay. Saka 2 buwan na rin ho kami hindi nabibigyan ng allowance. Puro pangako lang ho sila. Kahit puting sahod, hindi na naibigay. Wala na rin ho kaming makain. Kaya nagtsatsaga-tsaga po kami mga lakang dito sa tindahan ng gulayan para po makasurvive ng pang-ulam-ulam. So, okay naman po yung nagtitinda, mabait. Nakakilala na po kami na sabi niya, punta kayo dito para kunin yung mga rent. Kasi maigi rin po pang-ulam-ulam. Napunta po kami ng office, lagi lang po kami pinagpapasapasahan. Kasi yung may-ari po namin, naging 2 na sila.
dating magkasosyo, ngayon daw po magkahiwalay. Pag nagtanong po naman po kami doon sa Masre, Tinuturo kami sa iba. pag pumunta naman po kami doon sa isa, ganun din po ang sagot, yung binabalik na. Kaya sabi po namin, sino ba talaga ang lumamahala? Kasi nagtuturuan mo eh. Sana ba'y matulungan natin ng embahada ng Polo ng makakausap ang mga Sana po, kumpanya ng mga ito. Parating po ito sa embahada ng Pilipinas na matulungan po kami. Na makauwi na. Hirap po ng kalagayan din dito. Magtatatlong buwan na po kami sa June 16 na walang trabaho, walang sahod, no work, no pay. Hindi pa po namin alam na walang kasiguraduhan. Kasi hindi po naman kami pinupuntahan ng taga-office. Kaya wala po kami kalamanan. Hindi pa po kami napunta sa office, kasi napunta po kami, sarado naman. Kahit konting tulong, hindi man lang sila nagbibigay sa amin na kahit ganito. Wala man lang. Kaya hirap po eh. O dyan sa kabilang gulayan, baka may mga reject na dyan. Dito sila nagbabaka sakali. Mga tapon-tapon na yan. Ano, isang piraso lang? Okay. Ayun, nabigyan po sila. Ano yan, carrots? Ayun. Yan na po ang kakain nila ngayong araw na ito. Buti po may magagandang loob na ibang lahi na nagbibigay tulad po ng mga Shukran. Thank you so much. Ito po, mabait po yung nahingi po yung nila. Yemeni na araw-araw po kami napunta dito. Araw-araw din po kami binibigyan nito. Halos kilala na po kami niya. Babati lang po kami ng salaman na ito. Alam na po niya. Yan na po ang kakain nila ngayong araw na ito. Kuha po kami ng malunggan dito sa may bakod ng Sana po'y mapansin po ng ating embahada o matulungan po para po makausap yung company nila para sila'y matulungan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay nasa bansang Kuwait po as OFW ng salon staff po. Kami po ngayon ay taos-puso pong nananawagan sa aming buting Pangulong Rodrigo Duterte at kay Sir Raffy Tulfo po at sa mga opisyal po ng Embahada ng Pilipinas. Ang problema po namin, gusto po namin sanang makauwi po dahil sa kadahilanan po na yung amo po namin. Gusto po kami ipagsapalaran ng mag-home service po. Kahit po alam po na bawal po sa government ng Kuwait ngayon ang magpalabas ng kahit na anong trabaho. Na hindi naman po na sasaayon po sa nilabas nilang rules po para sa trabaho. Kami po sana ngayon ay nananawagan sa lahat po ng makakapanood ng video na to. Na sana po matulungan niyo po kami lahat kasi po hirap na po kami dito. Napakarami po may sakit ng COVID sa labas at anytime po pwede kami mahuli ng polis
pag-checking po ang bawat service na gagamitin po namin. Bagay po na hindi po naiintindihan ng amo namin. Kaya po sana makarating po to sa inyo. Matulungan niyo po kami. Lahat po kami dito nananawagan na sana po mapauwi na lang po kami. Madami po sa amin. Ang patapos na po ang kontrata. Pero baliwala lang po sa amo namin ang lahat ng nangyayari ngayon. Ilang buwan na rin po kaming walang trabaho. 3 months na po kaming nakatambay dito. 3 months na din po kaming umaasa sa tulong na gagawin sa amin pero wala naman po nangyayari. Bagkus po kami po yung receive po ng mga hindi magagandang salita sa panahon ng ganitong crisis po. Sana po natulungan niyo po kami lahat. Nakikiusap po kami, tulungan niyo po kami. May mga pamilya pa po kami umaasa sa amin. Gusto po namin umuwi ng Pilipinas. Ang malusog, saka gusto pa po namin makasama yung pamilya namin. Tulungan niyo po kami. Gusto na po namin umuwi lahat. Sino man po yung pwedeng makatulong sa amin. Hindi niyo po sana kami ng pansin dito. Yun lang po, salamat. Salamat po. Sana makarating to sa kinauukulan. Sana matulungan po kami. Sa inyo na kung maaari po sana ay matulungan po ninyo ang kuliranin po namin mga Pilipino dito. Kami pong mga Pilipino rito ay halos lahat ay masasama na po ang pakiramdam. 3 hanggang 4 na araw na po. At ang aming pong kumpanya ay wala namang pong ginagawang aksyon upang kami ay matest kung kami po ba ay positibo o negatibo sa COVID-19. Kami po ay humingi ng tulong sa inyo, Idol, sapagkat ang mga pamilya rin po namin sa Pilipinas ay nag-aalala na. Halos lahat po ng empleyado, mga ibang lahi at mga Pilipino ay may mga sakit na po dito sa aming pilya. Katunayan po, isang araw lamang po ay may isang taga Bangladesh na namatay dito po sa loob ng mosque. At hindi po namin alam kung ano po ba talaga ang namatay dito. Kami rin po ay hindi makapunta sa ospital dahil po ang aming insurance card o buka ay expired na. At kung pupunta man po kami dito po sa aming polyclinic, pag nalaman po mataas po ang aming temperatura, ay pinauuwi rin po kami. Lahat po kami rito ay inuubo nilalagnat. Kaya sana, Idol, matulungan po ninyo kami. At sana po, mapauwi na rin po kami sa Pilipinas. Dahil hindi na po namin alam kung safe pa po kami dito sa aming pilya. Yun lang po, Idol. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Kami po ay nanawagan sa ahensya ng Pilipinas kay mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte at kay Senador Bongo at kay Secretary Bilyo sa UWA, lalo na kay Sir Rapi Tulfo. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sana po ay matulungan ninyo kaming makauwi sa bansang Sinilangan. Dito po kami ngayon sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Tapos na yung kontrata namin noong Pebrero 2. At yung iba, March 28. Ngayon, wala na kaming trabaho.
gawa ng kumakalat ng COVID-19. 4 na buwan na po kaming overstaying dito. Tapos ang kumpanya namin hindi po nagbibigay ng sustento sa amin tulad ng bigas, tubig, wala po. Sarili po naming pera. May 1 buwan pa po kaming sahod na tira, hindi pa binibigay, at mga benepisyo. Ngayon, nahihirapan na po kami sa aming pagkain. Hindi namin alam kung saan kami kukuha. Lalo na po ang pamilya namin sa Pilipinas, wala nang makain, gawa ng wala nang ipapadala, at hindi pa namin natanggap ang ayuda galing sa gobyerno. At nakipag-usap kami sa aming kumpanya na uwi na kami at hindi kami pinapakinggan. Laging sinasabi may COVID daw. Sabi namin meron naman pinapatupad ang Saudi Arabia na special flight, pero wala. Pinagdirian pa ang mga kasama namin na pumunta sa office. Pinagtabuyan pa sila. Baka raw may virus sila. At ang tinatakutan namin dito sa kasamahan ko, may kasamahan sila na sa trabaho na positive. Kaya nangangamba po kami sa aming kalagayan dito ngayon. At may mga ibang lahi na may mga sintomas po dito po nila nilalagay nila sa malapit sa room namin. Kaya natatakot kami dito lumabas. May mga positive na kasi dito. Nakikiusap po kami, sana sa madaling panahon makauwi na kami. Pag nagtagal kami dito, baka mahawaan pa kami dito. Paano na ang pamilya namin? Hindi po kasi nakipag-cooperate ang kumpanya namin. Imbis na pwede naman makakauwi, lalo na sa agency namin dyan sa Makati, Concept Placement Agency. May pagtulungan naman kayo sa amin para makauwi na kami. At isa pa, mag-expire na ang yung resident ID namin dito ngayon, parating na July 2020. Naipag-usap po kami, sana maaksyonan ninyo ang aming mga hinaing. Siyam po kami dito ang uuwi. Sana makarating ito sa inyo ang video na ito. Mga kaibigan ko sa FB, pakishare naman po. Baka mayroon naman kayong gusto idagdag, magsalita po kayo para madinig nila ang ating hinaing, ang ating mga problema dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ay, kanang kilo, taas ka kilo. Na. At saka po sana naman ay mapansin ang aming video nito kung sino po may mabuting puso sa inyo. Kami po lahat ay gusto namin makauwi at makasama ang aming mga pamilya. At sana po naman ay matulungan kami ng sinasabing ayuda ni Belo. Pasensya na po kayo at hindi ko po alam ang tunay na pangalan ninyo. Sana naman po ay kayo matugunan ninyo. Kami po lahat ay nag-email na ng aming mga documents upang para sa agap na yan ng COVID-19. Maraming salamat po sa magpapasa at mag-share ng aming video nito. God bless po. God bless po. Kayo.